Nakatira ang mag-asawang Abby at Nestor sa Siquijor. Pero dahil nakakuha ng isang magandang trabaho ang asawa niya, kaya naman sa tagal ng panahong paninirahan nila sa lugar na yun, ay lilipat muna sila pansamantala. Sigurado ka na ba, Nestor, sa iyong pasya? Sa tingin mo ba kaya nating mumuhay sa Maynila? Hindi kaya tayo mahihirapan doon? Ito ang unang beses na dadayo tayo sa Manila. Wala ka bang tiwala sa akin? Mas malaki naman magiging sahod ko doon. Tsaka binigyan ako ng bonus ni boss. Sobra-sobra pang ang pera na to eh. Oh, para sa pagsisimula nating dalawa doon sa Maynila. Iba kasi talaga ang pakiramdam ko sa Maynila na yan. Sa tagal nating naninirahan dito sa Siquijor, ngayon pa ba tayo lilipat? Pwede namang magtrabaho ka dun sa Maynila tapos uuwi ako dito. Ikaw na lang kayang umalis. Di pinagod mo lang ako sa ginagawa mong yan. Wala naman tayong anak. Wala pa naman tayong aalalahanin dito. Hindi ka mahihirapan sa paglipat. Saka, ayaw mo bang tumira tayo sa ibang lugar? Yung bago naman sa paningin mo? Paano na tong bahay? Hindi natin to pwedeng iwan. Ito ang unang napundar natin. Ibenta na lang natin to. Maghanap tayo sa Manila ng bagong bahay. Hindi! Ano ka ba? Ayusin mo ang mga gamit natin. At hahanapan ko ng paraan kung sino ang magbabantay dito sa bahay. Bagaman hindi sang-ayon si Abby sa sinabi ng kanyang mister, pumayag na lang siya at nagdasal para sa kanilang ikabubuti. Nakita naman ni Nestor na nakabusangot ang kanyang asawa. Naalala niya na hindi talaga sang-ayon ito sa kanyang desisyon. Napipilitan lamang ang babae. Huwag ka na lang malungkot, Abby. Kung tutusin, mas malaki ang sasahurin ko sa Maynila kaysa rito. Kaya pumahig ka na para wala ka nang alalahanin pa dito sa Siquijor. Huwag mong pagdiskitahan itong bahay. Bakit ba gustong-gusto mo itong ibenta, ha? Pumayag na nga ako na dun tayo sa Maynila tumira basta wag mo itong ibenta. Marami tayong magagandang alaala dito. Kailan nga pala tayo lilipat, Nestor? Sa susunod na araw pa. Ano? Nung nakaraang linggo, sinabi ng boss may promotion daw at malilipat ako sa Maynila. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa'yo. Hindi ko kasi alam kung ano iisipin mo eh. Ay naku, Nestor. 10 taon na tayong kasal, ganyan ka pa rin. Paano tayo maghahanap ngayon ng uupa dito sa bahay? Pasensya ka na, mahal. Napabuntong hininga si Abby at ilang minuto ring hindi nagsalita. Tahimik niyang inimpake ang mga importanteng gamit nilang mag-asawa sa maleta. Umalis muna noon si Nestor dahil may biglaan itong meeting sa kanyang boss para tuluyan ng maasikaso ang paglipat nito ng departamento. Kung kailan maayos ang pamumuhay rito sa Siquijor, siya namang nagdesisyon ng aking asawa na lumipat sa Manila. Ayaw ba niya ng tahimik na buhay? Malayo sa gulo ng syudad. Ang bigat namang iwan ng bahay na to. Kinabukasan nagsimula na siyang maghanap ng taong uupa sa kanilang bahay. Kahit sa murang halaga, ipinaupa na nila ang kanilang bahay. Basta maalagaan ang mga gagamit nito at wala silang maririnig na reklamo sa kanilang kapitbahay. Umaga pa lang, naihanda na ni Abby ang kanilang mga gamit. Yung importante lamang ang kanilang dadalhin sa paglipat at naroon na ang lahat sa sala. Inaantay niya na lamang ang kanyang mister na umuwi, dala ang sasakyang ipinahiram sa kanya ng kanyang boss. Maya-maya pa may mag-asawang dumating. Gusto nilang upahan ang kanilang bahay. Habang inililibot niya ang mag-asawa sa bahay na yun, pinag-usapan ng mga ito ang kanyang mga tagubilin. Nagkasundo sila sa halagang 2,000 ang upa. Hindi nakasama ang ilaw at ang tubig. Pagkaalis ng mag-asawa, kaagad namang dumating ang mister niya, sakay ng isang L300 na sasakyan. Mahal! Ayos ka na ba? Nandito na ang sasakyan na gagamitin natin. Ng kanyang mister. Ito daw ang gagamitin nila rito sa paglipat. Isakay na natin ang mga gamit na dadalhin natin.
Doon muna daw tayo sa bahay ng boss ko. Kasi doon dadaan yung sasakyan nating van na pang door to door. Marami naman palang aalis dito para lumipat sa Maynila. Mukhang big time talaga si boss. May branch na sa Maynila ng negosyo niya. Mahal, mabuti naman at nakabalik ka na. May maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Nakahanap na ako ng uupa dito sa bahay natin. Ang bilis naman. Akala ko kailangan pa nating bumalik para asikasuhin ang bahay. Ang swerte nga eh. May dumating at naghahanap ng mauupahan. Di mo na naabutan eh. Wala na tayong problema sa bahay. May mag-aalaga na nito. Panatag na din ang loob ko dahil mababait at maayos silang kausap. Saglit na nag-usap ang mag-asawang Abby at Nestor. Nag-iwan na lamang ng sulat si Abby sa lamesa para sa bagong uupa sa kanilang bahay. Nakalagay doon ang ilang tagubilin. Ilang oras din ang biyahe ng mag-asawa. Mabuti na lang, ligtas silang nakarating. Manghang-mangha naman si Abby sa kanyang nakita nang tumungtong na ang sasakyan nila sa Maynila. Nang marating na nila ang bahay na nakalaan para sa kanila, nilibot ito ni Abby. Ayos naman din pala itong bahay, mahal. Hindi niya lubos maisip na kaya nilang tumira sa ganung klaseng lugar. Pero sa likod ng galaka, nararamdaman niyang may nakatagong pag-aalala. Inisip niya kung kaya ba nila mag-asawa ang tumagal sa ganung lugar. Nabigla naman si Abby at biglang nag-abot ng 10,000 si Nestor. Ang laki naman yata nito, mahal. Nararapat lang yan sa'yo, mahal. Huwag mong masyadong isipin ang pera. Malaki ang sahod ko. Ewan ko sa'yo. Kahit na mataas ang sahod mo, hindi ka naman habang buhay magtatrabaho. Kaya nga andyan ka para tulungan ako. Sus, bulero ka pa rin, no? Sino namang nambobola sa'yo? Ang ganda ng misis ko Hindi yan magpapabola, no? Kaya nang lumipas ang mga araw, pinag-aralan ni Abby kung paano mamuhay kagaya ng mga tao sa syudad. Dahil Sabado yun, maagang nagising si Abby. Plano niyang mamalengke muna at paubos na rin ang kanilang pagkain. Pero bago yun, gusto niya munang maikot ang lugar na tinitirhan nila. Panay ang lingon ni Abby sa paligid. Simula nang lumabas siya ng bahay, maya-maya'y nabangga niya ang isang babae. Nasa palagay niya nasa 40 pa lamang ang edad. Galit na tumitig ang babae kay Abby. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Lalo pa itong nagalit dahil sinubukang tumulong ni Abby na pulutin ang nahulog nitong bag, dahilan para matapo naman ang hawak na inumin ng babae sa damit nito. Bulag ka ba, miss? Ay, hindi ka pala miss, no? Tingnan mo naman yung itsura mo. Mukhang probinsyanang hindi marunong gumamit ng kalsada. Taga-baryo ka, no? Tatanga-tanga ka kasi. Tingnan mo, nadumihan mo ang mamahalin kong damit. Kapag dayo ka, huwag kang aanga-anga. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Huwag mo nga akong pinupo kasi base sa itsura mo, mas matanda ka pa yata sa akin. Pasensya ka na po talaga. Sa susunod mag-iingat na ako. Sige, aalis na ako. Ito na ang bag mo, miss. Oh, saan ka pupunta, babae? Ang isang simpleng paghingi ng tawad ay hindi ko tinatanggap. Ha? Sumusobra ka naman ata. Tanggap ko naman na may pagkakamali ako. Pero ano pa bang gusto mo? Oh, tanggap mo naman pala Eh di bayaran mo na lang itong damit ko. Ano? Oh, at hindi ako makapupunta dahil natapunan ng soft drinks itong damit ko. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ako pwedeng mawala sa party. Mahalagang guest ako doon. Wala na akong time umuwi. Kaya ano pang hinihintay mo? Bayaran mo na ito. Bibili ako ng bago at nang matapos na tayo dito. Magkano ba yan? 5,000. Ano? 5,000? Wala naman sigurong damit na ganyan kamahal.
Ay nako, hindi mo talaga malalaman ang halaga ng damit ko kasi base pa lang sa itsura mo. Halata namang hindi mo talaga to kayang bilhin. Pinabayaan ka na siguro ng asawa mo dahil sa itsura mo. Ni hindi ka nga maibili ng bagong damit. Ew! Aba, sumusobra ka na. Hindi na nakapagtimpi pa si Abby, kaya pinatulan niya na ang babae. Nagsigawan sila at palitan ng mura, pero kalaunan, inatake siya ng babae. Sinabunutan siya nito. Kaya naman ganun din ang ginawa niya. Nagsampalan sila. Si Abby nga ay napahiga sa kalsada. Mabuti na lang may mga taong dumaan doon at inawat silang dalawa. Pakisabihan nga yung babaeng yan! Huwag aanga-anga! Lakas ng loob mambangga tapos wala naman palang pambayad ng pera sa nasira niya? Pweh! Humingi naman ako ng tawad sa'yo pero hindi ka talaga nakontento. Panay pang insulto mo sa akin. Ang sama ng ugali mo. Ang ganda mo nga, ang sama naman ng ugali mo. Hay nako! Hindi ka mabubuhay dito kung tatanga-tanga ka! Diyan ka na nga! Sinasaya mong araw ko! Wiset! Pagkaalis ng babae, inayos naman ni Abby ang sarili. Nawala sa plano niya ang tumuloy sa palengke dahil ininis siya. Dumiretso na lamang siyang umuwi sa kanilang bahay. Plano niya palang magluto ng dilata. Hindi makapaniwala si Abby na sadyang may ganun balang tao na manlalamang at mang-iinsulto pa sa kapwa. Naninibago lang siya sa lugar dahil hindi niya pa naman ito nararanasan sa probinsya. Na kanyang kinasanayan, napailing-iling na lamang siya habang iniisip ang babaeng nakaalitan niya. Kinagabihan, bandang 7:00 ng gabi, tumawag ang kanyang asawa na gagabihin ito sa pag-uwi. Makaraan ang ilang oras, nakatulog na si Abby sa kahihintay sa kanyang mister. Nagising siya dahil may mga kumakalusko sa bubungan ng bahay, parang kinakalmot ng yero. Bumangon siya at pinakinggan itong mabuti. Maya-maya ay bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Akala niya ang mister niya na iyon. Nang binuksan niya ang pinto, bumulaga sa kanya ang isang manananggal. Galit na galit ito sa kanya at kaagad siyang sinugod nito. Napatulala si Abby dahil sa gulat nang makita niya ang ganung uri ng nilalang. Ito ang unang engkwentro niya sa ganitong nilalang, kaya naman hinarang ng kanyang kamay ang mga pagkakalmot sa kanya ng manananggal. Nagsimulang tumulo ang dugo ni Abby sa sahig mula sa mga sugat niya. Napatakbo na lamang siya sa kanyang kwarto at sinubukang ilak ang pinto. Nahabol man siya agad ng aswang at pinagkakalmot ang kanyang likod. Ipinagtulakan niya rin ang manananggal habang pilit na isinasara ang pinto. Napaatungan naman ang aswang. Nang maipit ng pinto ang kanyang pakpak, iniusod niya ang kamay patungo sa pintuan para gawing pangharang. Rinig na rinig mula sa labas ng pinto ang mga kalabog at pagpupumilit ng aswang na makapasok sa loob ng kwarto. Nang silipin pa ni Abby ang butas ng pinto, nakita niya kung paano ito nagwala. Nagsimulang bumuhos ang luha ni Abby. Mataimtim siyang nagdasal sa Panginoon na sana'y iligtas siya nito. Tiningnan niya ang kanyang katawan na puno ng sugat na mas lalo pang nakadagdag sa takot niya. Patuloy pa rin ang aswang sa pagkalabog sa pinto ng kwarto at ilang minuto lang ang nakalilipas ay nagiba na rin ito ang pinto. Nanginginig si Abby sa takot. Hindi na siya makagalaw sa kanyang kinauupuan, lalo na nang magpakawala ang manananggal ng isang malademonyong pagtawa. Nilapitan nito si Abby.
Please, huwag mo ko sasaktan. Hindi naman ako masama. Hindi ko alam kung bakit ka nanugod dito. Ano bang nagawa ko sa'yo? Sorry na, please. Tama na. Iwan mo na ako. Parang bingi ang aswang. Hindi nito pinansin ang kahit anumang pagmamakaawa ni Abby sa kanya. Hinablot nito ang paa ni Abby, saka pinagkakalmot ng mariin. Sinubukan namang itaboy ni Abby ang aswang, pero wala na talaga siyang magawa. Naging matagumpay siya sa kanyang ginagawang pagsipa dito. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto para tumakas. Sinundan din naman siya ng aswang at mas lalo pa itong natakam kay Abby. Halos hindi makahinga si Abby habang tinatakbo ang kalsada. Maya-maya'y nakasalubong nga ang kanyang mister. Kaagad siyang sinaklolohan nito. Bakit nandito ka sa labas? Bakit ka tumatakbo? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Puro ka sugat. Aswang! Ayun o! Umalis na tayo dito! Hindi naligtas ang lugar na to, Nestor! Sandali. Buti lang may dala akong asin. Sasabuyan ko kung aswang yan. Sinabuyan nga ng asin ang aswang. Pero siya naman ang punteriya ng aswang. Nagmamadali silang tumakbo pabalik ng kanilang bahay. Ayoko umuwi, Nestor! Natatakot ako! Mas delikado dito sa labas. Sa bahay may magagamit tayong pantanggol sa sarili natin. Kaya tara na! Natatakot ako, Nestor! Nandito na ako. Huwag ka na matakot. Tara na! Bumalik na tayo! Tumungo sila sa kusina at kinuha ni Nestor ang kutsilyo. Pinakiramdaman niya ang aswang kung sinundan sila nito. Maya-maya'y narinig nilang may pumagaspas na pakpak sa labas. Pagkatapos ay kinalampag nito ang pinto. Saan ka pupunta? Kailangan kong labanan ng aswang para umalis na siya. Kung hindi ko siya maitataboy, hindi tayo titigilan ng aswang na yan. Pagkalabas ni Nestor, nakipagtagisan siya ng lakas sa aswang. Sinubukan ni Nestor na sugatan ang aswang, pero parati itong nakakailag. Umalis ito sa pagkakahawak kay Nestor sa tuwing aatake ito gamit ang kanyang matalas na kuko. Dito pa lang ay lugi na si Nestor sa kanyang pakikipaglaban sa aswang. Samantalang hindi pa rin gumagalaw si Abby sa pinagtataguan dahil sa takot. Hindi pa rin siya makapag-isip na maayos. Makita niya lang na nakikipaglaban ang asawa niya sa aswang. Muli na naman siyang nanginig sa takot. Pero nang makita niyang nasugatan na rin ang kanyang asawa, bumalik na sa wisyo ang kanyang pag-iisip. Nataranta siya at halos hindi malaman ang kanyang gagawin. Sinubukan niyang lumapit para tulungan ang kanyang mister, pero pinalayo na lamang siya nito. Maghanap ka ng ibang paraan. Kailangan maitaboy natin ang aswang. Naganap naman si Abby ng rosaryo sa kanyang kwarto, kaya kaagad siyang tumakbo sa may kusina para tulungan ang kanyang mister. Hawakan mo mabuti ang aswang! Ha? Bakit? Puno na nga ako ng kalmot! Basta! Sinunod ni Nestor ang sinabi ni Abby. Nang mahawakan niya na ang manananggal, kaagad namang lumapit si Abby. Sa pilitang isinuot niya ang rosaryo sa liig ng aswang. Dito na nagsimulang magwala ang aswang. Pinipilit pa rin ng aswang na tanggalin ang nakakwinta sa kanya. Wala na itong nagawa at dahan-dahan ang nanghina. Pinipilit ng aswang na tumakas. Nag-iwan pa ng masangsang na amoy ang aswang bago tuluyang lumayo. Nestor! Ayos ka lang, mahal! Alika na dito sa loob. Baka bumalik pa ang aswang na yun eh. Ayos lang ako, mahal. Ikaw, puno ka ng galos at sugat. Ikaw rin kaya. Huwag mo na nga ako masyadong intindihin. Ang importante ay ligtas tayong dalawa. Alika na, pumasok na tayo sa loob. Bukas na bukas din, maghahanap tayo ng albularyo na pwedeng gumamot sa atin. Albularyo?
Bakit hindi na lang sa ospital tayo pumunta? Baka siguro pa tayong walang infeksyon sa atin. Sa tingin mo maniniwala ang mga taga-ospital na inatake tayo ng aswang? Baka isipin nila baliw tayong dalawa. Sa bagay, may punto ka rin naman. Ano bang nangyari? Bakit ka ba inatake ng aswang? Akala ko ikaw yung kumatok kaya agad kong binuksan ang pinto. Hindi na ako nakapag-react pa at kaagad na sinugod ng aswang. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa aswang-aswang na yan, di ba? Pero ngayon, naniniwala na ako. Natatakot ako, Nestor. Umalis na tayo dito. Sa susunod, mag-iingat ka na. Hindi natin alam kung magiganti pa uli yun. Dayo lang tayo sa lugar na to. Tama ka, Nestor. Baka nga yung nakaaway ko kanina ang aswang. Baka lahing aswang talaga yun. Napaaway ka? Kailan? Kanina lang. Naku, Abi ha. Tsaka na lang natin isipin ang bagay na yan. Kapag naipagamot na natin ang ating mga sarili. Sandali. Meron ka ba diyang pamahid sa sugat? Oo, sandali kukunin ko. Teka, paano pala natin sasabihin sa may-ari ang nangyari sa apartment na to? Sira-sira na din halos itong loob dahil sa manananggal na yun. Hindi na natin ipaalam. Ngayong gabi, maglilinis tayo. Bukas pagising natin. Aayusin ko ang mga sira bago ako umalis. Sige, ikaw ang bahala. Hindi na nakatulog pa ang mag-asawa. Inabutan na sila ng 7:00 ng umaga sa paglilinis dahil sa sobrang kalat ng bahay. Pagkatapos noon, nagpunta na ang mag-asawa sa isang albularyo na itinuro kay Nestor ng kanyang katrabaho para magpatingin doon. Nang makita ng albularyo na ganoon ang kanilang sitwasyon, lubos itong nag-alala. Matatagalan daw bago gumaling ang sugat. Nagrekomenda man ang albularyo ng isang halamang gamot. Ilalaga daw ito at gagawing panglinis ng sugat. Binigyan pa sila ng isang langis. Nakalagay ito sa isang garapon para malaman nila kung may aswang sa paligid. Pinag-iingat sila ng albularyo dahil alam niyang babalikan sila ng aswang. Makalipas ang ilang araw, naging normal uli ang kanilang pamumuhay tulad ng dati. Papasok at uuwi ng trabaho si Nestor. Naging masaya naman ang kanilang pamumuhay at wala nang gumagambala sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, nagkasakit si Nestor. Hindi malaman ng doktor kung ano ba ang dahilan nito. Kaya nagpabalik-balik siya para sa mga test. Dahil sa mga gastusin, naapektuhan ang pinansyal nilang pamumuhay. Mahigit na 5 buwan nang hindi nakakapagtrabaho ng maayos si Nestor. Kaya naman, naputulan sila ng tubig at kuryente. Maging ang may-ari ng kanilang inuupahan, galit na rin sa kanila dahil hindi sila maayos makapagbayad ng upa. Binigyan na sila ng araw ng palugit, hindi pa rin sila nakakapagbayad at mapapaalis na sila ng apartment. Ano nang nangyayari sa atin? Nalulugmok na tayo, Nestor. Pasensya na, mahal. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyayari ito sa atin. Ang gusto ko lang, makapagtrabaho at may malaking kita. Makipagsapalaran dito sa Manila. Pero nangyayari sa atin ay ganito. Huwag na tayong magsisihan, Nestor. Hindi naman natin ito kasalanan. Magtiwala tayo sa Diyos. Gagaling ka rin at magiging maayos muli ang buhay natin. Alam kong gagaling ako sa karamdaman kong ito. Pero ang sa akin lang, hirap na ako. Gusto ko na uli magtrabaho. Kahit hindi mo man sabihin sa akin, alam ko mahirapan ka din sa sitwasyon. Ikaw ang naghahanap buhay para sa atin. Hindi pwede yun. Nahirapan ka na eh. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Ako dapat gumagawa niyan. Hanggat may kaya kong gawin, tutulungan kita. Mag-asawa tayo. Nagtutulungan. Kaya hindi ka dapat malungkot. Kaya natin tong lagpasan. Ay nako, ubos ng savings natin.
Hindi kasya ang perang kinikita mo sa pagpapaupa. Kagaya ng paglalabad at paglilinis ng bahay. Basta wag mo na yan masyadong alalahanin. Ako nang bahala dyan. Basta magpagaling ka na. 10 oras ng gabi pauwi na sana si Abby sa bahay nang makiusap ang kanyang amo na kung pwede ay samahan muna sila saglit habang wala pa ang asawa nito. Naintindihan naman ito ni Abby dahil may sakit ang anak ng amo niya. May pagkanerbiyosa pa ang amo niya kaya ayaw maiwang mag-isa sa bahay. Nang dumating ang amo niyang lalaki, pinayagan siyang umuwi. Naglakad na lang siya dahil malapit lang naman sa kanilang tinitirhan. Tahimik na ang paligid dahil tulog na ang mga tao. Seryosong naglalakad si Abby nang biglang bumulaga sa kanya ang isang aswang. Nanginginig man sa takot at pagkagulat si Abby. Napatakbo na lamang si Abby ng mabilis pero hinabol siya ng aswang. Hindi magawang lumingon ni Abby sa kanyang likuran dahil sa pagmamadaling tumakas. Inilabas niya na ang kanyang daladalang kutsilyo sa bag at nang mahawakan siya ng aswang, kaagad niyang pinagsasaksak ang kamay nito dahilan para mabitiwan siya ng aswang. Hingal na hingal naman si Abby. Ilang beses na rin siyang tumawag ng tulong pero wala pa ring nangyayari. Tila ba walang nakaririnig sa kanya. Sinikap niya talagang makapasok sa loob ng bahay. Nahabol siya ng aswang nang malapit na siya sa kanilang bahay. Mabilis na nahablot at naiangat si Abby ng aswang saka inihagis. Nang muli na siyang lapitan ng aswang, kaagad na ginamit ni Abby ang buong lakas para saksakin ang aswang sa likod nito. Galit at nanlilisik ang mga mata ng aswang sa ginawang ito ni Abby. Tinanggal ni Abby ang kutsilyong nakabaon sa likod ng aswang at muli naman itong ibinaon doon. Galit na galit ang aswang pero paulit-ulit itong ginagawa ni Abby. Isang mabahong likido ang lumabas sa likuran ng aswang nang makita at maamoy ito ni Abby. Sadya itong napalayo. Tumakbo naman ang aswang papalayo. Biglang naisip ni Abby na may kinalaman ng aswang kung bakit nagkasakit ang kanyang asawa. Pinulot ni Abby ang kutsilyo gamit ang kanyang panyo. Sa may silid sa isang plastik, pumasok na rin siya sa loob ng kanilang bahay at napansin ng kanyang asawa na hindi maayos ang kanyang paglalakad. Pagkapasok ni Abby sa apartment, kaagad niyang ikinandado ang pinto. Tiningnan niya rin ang kabuuan ng apartment. Tiningnan kung may nakabukas bang bintana. Anong nangyayari? Bakit ganyan ang kilos mo? Nakatulog ako kanina sa kahintay sa'yo. Nagising lang ako kasi may narinig akong ingay sa labas. Bakit mo isinarado ang bintana? Maalinsangan eh. Hayaan mo pumasok ang hangin sa loob. Sinugod na naman ako ng mga aswang, Nestor. Ano? Nagsisimula na naman sila. Hindi kaya sila ang dahilan kung bakit nagkakasakit ka? Pag-isipan natin to bukas. Magpahinga ka na. Pagod ka na sa trabaho. Kinabukasan, nagising sila ng isang malakas na kalabog na nagmula sa pintuan. May babae pang sumisigaw sa labas ng bahay. Dali-daling nagbukas ng pinto si Abby. Tumambad sa kanya ang may-ari ng bahay. Galit na galit ito sa kanila dahil hindi pa nila nabubuo ang upa. Dahil doon, sinabihan na silang umalis sa kanyang apartment. Kaya napilitang mag-abot si Abby ng 2,000 piso. Sabi naman ng may-ari, babalik siya bukas para singilin ang kabuuang upa ng bahay. Kung hindi sila makapagbibigay, pwede na silang lumayas. Napaupo na lamang si Abby sa upuan. Hinilot ang kanyang sintido. Hindi malaman ang kanyang gagawin. Pambili pa naman ng gamot ni Nestor ang natitira niyang pera. Mahal, pasensya ka na.
Ibenta na natin ang bahay at lupa sa Siquijor, Nestor. Sigurado ka ba? Hindi naman tayo pwedeng umuwi doon. Kasi dito, mauhusay ang mga doktor. Mapapagaling ka nila. Wala na tayong ibang choice kundi ang ibenta ang ari-arian natin. Para may pera tayo sa pagpapagamot sa'yo. Teka, tatawagan ko si Nelfa. Sasabihin ko sa kanila na kailangan na nilang umalis para mabenta ko na ang bahay. Napanatag naman ang loob ni Abby matapos siyang marinig ang sinabi ni Nelfa. Dali-dali niya itong ibinalita sa asawa. Hindi na tayo mahihirapang ibenta ang bahay ni Nestor. Bakit? Sabi ni Nelfa, sila na raw ng asawa niyang bibili ng bahay. Uhulug-hulugan daw nila ito hanggang sa mabuo ang bayad. Mabuti na rin yun kaysa naman sa iba pa mapunta. Malaking bagay na rin ang utay-utay nilang pagbabayad. Para hindi natin maubos agad ang pera, ilalaan natin yun sa pagpapagamot mo. Nang matanggap ni Abby ang perang galing kay Nelfa, pinunta niya agad ang may-ari ng bahay para bayaran ang utang nila. Pagkatapos ay nagpasya silang mag-asawa na pumunta uli sa albularyo para ipakonsulta si Nestor. 2 oras uli ang ginugol nila sa pagbiyahe dahil may kalayuan din naman ang bahay ng albularyo. Pagkarating nila roon, kaagad na kumatok si Abby sa maliit na kubo. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng albularyo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Abby. Kaagad niyang ibinigay ang kutsilyo na nakabalot sa panyo at plastik. Tiningnan lamang ito ng albularyo na lubos na ipinagtaka ni Abby. Maya-maya pa'y nagsalita na ito. Ani pa ng albularyo. Dapat nilang lisanin ang kanilang tirahan at lumipat na ng ibang lugar. Nagbigay na din ang albularyo ng ilang halamang gamot na dapat ipainom kay Nestor. Ang sabi ng albularyo, matindi ang galit sa kanila ng aswang dahil naglabas ito ng mabahong likido at yun ang dahilan kung bakit nagkasakit si Nestor. Hindi makayanan ng katawan ni Nestor ang likidong inilabas ng aswang kaya bumagsak ang kanyang katawan. Hindi naman gaanong naapektuhan si Abby dahil mas malusog ang pangangatawan niya kumpara sa katawan ng asawa niyang malakas manigarilyo. Binigyan ni Abby ng pera ang albularyo. Pagkatapos ay umalis na sila. Pagkarating nila sa bahay, saka sila nag-usap na dalawa. Saan na tayo ngayon pupunta, Nestor? Ibinenta ko na ang bahay natin sa Siquijor. Hindi na tayo pwede dito dahil talagang papatayin tayo ng aswang. Akala ko ba okay dito sa Maynila? Bakit pa kasi tayo nagpunta dito eh? Saan na tayo ngayon titira? Doon na muna tayo pansamantala sa bahay ng tatay ko. Wala naman siyang kasama doon. Tsaka ako lang naman yung nag-iisang anak niya. Matagal din namang patay ang nanay. Matutuwahin kapag nagkita uli kami. Tsaka baka matuwa yun kung malalaman niyang doon ako titira. Matagal niya na kasi akong pinauuwi. Sigurado ka ba, mahal? Hindi ba masyadong nakakahiya sa tatay mo? Hindi yan. Ako ang bahala. Sige, mabuti na rin kung may kasama tayong matanda. Mas magagabayan tayo sa nangyayaring ito sa atin. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga gamit. Pagkatapos nilang makapag-impake, iniwan na nila ang lugar para pumunta sa lugar ng ama ni Nestor. Ilang oras din ang naging biyahe ng mag-asawa bago marating ang probinsya ng ama ni Nestor. Umaga nang marating nila ang lugar. Pagdating nila doon, nahatak agad ang kanilang atensyon ng kumpulan ng mga taong nasa isang malaking puno ng mangga. Hindi alam ng mag-asawa kung ano yun. Dala ng kanilang kuryosidad. Nakiusyoso sila. Rinig na rinig nila ang tsismisan ng mga tao. May isang biniktima daw ng aswang sa baryo na yun. Halos masuka naman si Abby habang nakikinig sa usapan ng tao.
Isang matandang lalaki raw ang winakwak ang tiyan para kunin ang lamang loob. Pagkatapos ay isinabit sa punong kahoy ang katawan nito. Agad namang hinila ni Abby si Nestor papalayo sa lugar na yun dahil kung matatagalan pa, baka mahimatay na siya. Mahal! Ano ba yan? Hanggang dito ba naman aswang pa rin ang usapan? Talaga bang nagkalat na sila? Kahit saan tayo pumunta may aswang. Napakamalas naman natin. Bumalik na lang kasi tayo sa Siquijor. Mahal naman, andito na tayo. Tama na sa bahay ni tatay. Malapit na oh. Tsaka haka-hakaya ng mga tao. Ganyan naman talaga ang mga tao kapag may kakaiba ang pagkamatay ng mga biktima. Sinisisi ka agad aswang. Malay ba naman kung aswang talagang pumatay nun? Pero di ba nga, tayo mismo ay nakaranas ng aswang. Hindi na yun imposible. Kahit saan tayo magpunta, may aswang talaga. Eh di yun naman pala eh. E di malay mo. May aswang na rin sa Siquijor. Tara na, magpakita na tayo kay tatay. Malay mo, dito na ako gagaling. Makakabalik na ako sa trabaho pag nagkataon. Hindi ka na mahihirapan pa, mahal. Ay, sana nga. Pagkarating nila ng bahay, napansin naman nilang bukas ang pintuan. Kaya kaagad silang pumasok sa loob at nakita nga ni Nestor ang kanyang ama na umiinom ng kape. Gulat naman ang ama nito nang makita si Nestor na nasa kanyang harapan. Oh, ikaw ba yan, Nestor, anak? Naparito ka. Opo, itay. Dito po muna kami tutuloy. Ayos lang po ba sa inyo? Hirap po kasi ng buhay namin sa Maynila. Okay na dito, di masyadong nasa syudad. Baka makabangon kami. Walang problema. Matagal ko na nga sinasabi sa'yo na umuwi ka. Ikaw itong layo ng layo. May bahay naman dito. Halika na. Ito na ba ang asawa mo, si Abby? Tingnan mo nga, pagkaganda-ganda niya dati. Ngayon, na-stress na. Eh, kumain na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Magandang araw po. Sige. Halina kayo. Kumain muna kayo. Regina! Halika rito. Umuwi yung anak ko. Ipakikilala kita. Regina? Sino si Regina? Alam mo kasi anak, malungkot ang tatay mo. Kaya naghanap muna ako na magpapasaya sa akin. Ito na pala. Anong sinabi mo, Carlos? Regina, ito ang anak kong kinikwento ko sa'yo. Si Nestor. Ito naman ang asawa niya, si Abby. Mga anak, siya ang tita Regina niyo. Sige na, Regina. Hindi pa kumakain ng mga anak ko. Ipaghain mo na. Saka ano ba nangyari doon sa labas at narinig ko mula rito ang pagsisigaw ni Mang Kanor? Naku, Carlos. Alam mo ba dyan sa labas? Doon sa may malaking puno ng mangga natagpuan ang bangkay ni Kiko. Wakwak ang katawan. Ay, sorry. Kakain pala kayo. Tapos ganito ang kwento ko. Dito kayo. O halina kayo sa kusina. Ipaghahain ko kayo. Nako, umatake na naman ang mga aswang. Hayaan mo na't magdodoble ingat na lang tayo. Maganda ang asawa mo Wala pa ba kayong anak? Wala pa ho. Regina, pakilinis nga ng kwartong tutuluyan nila. Dun sa taas yung isang kwarto dun. Dito natitira ang anak ko. Ganon ba? Sige. Tama yang dito na sila tumira para may sasaway na sa kakulitan mong matanda ka. Nagkwentuhan sila habang nagsisikain. Nang matapos na ang pagkain, tinulungan na ni Nestor si Regina na iakyat sa kwarto nila ang mga gamit. Naiwan namang nagkukwentuhan ang kanyang ama at si Abby. Sandali lang, Nestor ha. May kukunin lang ako sa kwarto namin. Sige na, ipasok mo na mga gamit niyo sa kwarto para makita mo rin ang tutulugan yung mag-asawa. Inayos ko na yan ng bongga. Nilagyan ko pa ng kortina. Salamat.
Nga pala, gaano na kayo katagal ni tatay? Naku, mga ilang buwan na rin. Okay. Nilibot ni Nestor ng tingin ang kwarto. Naalala niya ang silid na yun dahil dun siya lumaki. Nanariwa sa kanya ang mga alaala, lalo pa ang buhay ng kanyang ina. Palabas na uli sila ng silid para kunin ang naiwan pang gamit nila sa sala. Napadako ang paningin niya sa nakabukas na kwarto ng kanyang ama. Nakatapat lang din ng kwarto niya. Nakita niyang nagpapalit ng damit si Regina. Napalunok siya ng laway nang makita ang makinis na katawan ng babae. Halos kaidara ng asawa niya ang babae. Pero maiksing magsuot ng damit ang bagong asawa ng kanyang ama. Kaya mas lumilitaw ang kaseksihan nito. Iniwas na lang niya ng tingin pero bigla naman siyang tinawag ng babae. Nestor? Ano, may kailangan ka pa ba? Wala na. Kukunin ko lang ibang gamit namin sa baba. Sige. Sandali, tutulungan na kita. Hindi, kaya ko na to. Di ba kaidaran ka lang ng asawa ko? Kinabukasan, naikwento ni Nestor sa ama ang sakit niya habang nag-aalmusal sila. Ibig mong sabihin, gawa ng aswang ang sakit mo? Oho, itay. Regina? Bakit ako? Hindi ako aswang. Carlos, wala akong kinalaman dyan Gaga ka talaga. Samahan mo si Nestor dun sa nanay mo. Di ba marunong siyang manggamot ng mga inaaswang? Lilinawin mo kasi. O sige, dadalhin ko siya dun. Salamat naman. Kailan pala? Ikaw, kung kailan mo gusto. Tapos, hanapan mo na rin ang mapaglilibangan nitong si Abby. Tiyak kasing naiinip siya rito. Nasa ibang lugar siya kaya maghahanap siya ng pampalipas oras. Okay, walang problema. Ako nang bahala. Gusto mo ba sa parlor, Abby? Ha? Ano naman ang gagawin ko doon? Nagmamanicure pedicure kasi ako doon. Pwede kitang turuan. Madali lang ang trabaho doon. Tapos, tamang sagap lang tayo ng chismis. Regina, umandar na naman ang kalokohan mo. Isasama mo pa itong si Abby sa pagsagap mo ng chismis dito sa lugar natin. Naku naman, Carlos, kahit di ko isama yan, makakasagap talaga yan. Mainam na yung may kasama siyang sumagap. Unti-unting nagbago ang pangangatawan ni Nestor mula nang magpagamot siya sa ina ni Regina. Bumalik na ang malusog nitong pangangatawan. Mahusay ang panggagamot sa'yo ng ina ni Regina, mahal. Gumagaling ka na. Tama lang ang desisyon natin na dito tayo pumunta. Gagaling ka nga dito. Napansin ko nga rin eh. Nga pala, may sinabi sa akin si Regina na trabaho. Susubukan kong pasukin. Oh, kaya na ba ng katawan mo? Palagay ko naman kaya ko na magtrabaho uli. Tsaka madali lang yun. Bodega lang naman daw ng sitseria. Maglilista lang ako ng mga bagong dating na produkto. Tsaka ililista rin ang mga ilalabas. Puro sulat-sulat lang. Mabuti naman kung ganun. Hindi ka na magbubuhat ng mabibigat. Okay na rin yan para kahit papaano ay kumikita ka na. Nakakahiya kasi na hindi tayo nag-aambag dito sa bahay eh. Kumusta naman ang trabaho mo sa parlor? Ayos lang. Natututo na ako sa trabaho ni Regina. Palagi siyang umaalis kasi may mga racket siya sa labas. Mga home service daw. Sabi niya, kapag mahusay na ako, pwede na rin daw ako mag-home service. Ganun ba? Maswerte rin si tatay nang mapangasawa niya si Regina. Masyado siyang bata para kay tatay. Pero ayos na rin yun. Mabait naman eh. Oo, mabait si Regina at Kuwela. May katagalan na rin si Abby nagtatrabaho sa parlor. Nasasanay na rin siya sa panay na pag-alis ni Regina. Pero habang tumatagal, lalo itong napapadalas. May mga araw na umaalis ito ng umaga at hapon na bumabalik. Hindi niya naman magawang usisain dahil palaging sinasabi ng babae
marami raw siyang kliyente. Hanggang sa tumagal, kinukutuban na ng hindi maganda si Abby. Bukod kasi kay Regina, napapadalas na rin ang pag-uwi ni Nestor ng gabi na ang katwiran nito, maraming trabaho at bayad naman daw ang OT nito. Dahil hindi mapakali si Abby, isang beses ay sinundan niya si Regina. Gulat na gulat siya dahil pinuntahan ng babae ang lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Wala namang masama siyang nakikita kasi kliyente niya nga ang may-ari ng sitsiryahan. Ilang minuto rin siyang nasa may kalayuan at nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa'y nakita niya si Regina na lumapit kay Nestor at may inutos at ipinakuha rito. Tumatagaktak ang pawis ni Nestor dahil sa trabaho. Nang maibigay na ng kanyang asawa ang kailangan ni Regina, ikinagulat ni Abby nang makitang pinunasan ni Regina ang pawis ng kanyang asawa. Lalong bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Anong ginagawa niya sa asawa ko? At hinahayaan lang yun ni Nestor? Anong ginagawa nila? Umuwi ng bahay si Abby ng mas maaga. Hindi na rin siya nagpaalam kay Regina. Nag-abang siya sa asawa pag-uwi nito. Nang mapansin siya ng biyanan. Oh, nag-aalala ka ba sa asawa mo? Gabi na, wala pa. Nako, hindi yun mapapano. Talagang ganun ang trabaho sa sitsiryahan. Hindi siya makakauwi kapag maraming dating na sitsirya hanggang hindi niya na ililista lahat. Medyo kuripot ang may-ari nun at ayaw kumuha ng ibang tao. Ganun ho ba? Ano ho kung puntahan ko na lang si Nestor? Gabi na. Hintayin mo na lang. Ito ang si Regina. Hinahayaan ko lang sa mga pinaggagawa niya. Kasi marami talaga siyang customer sa manicure at pedicure niya. Nagagalit yun kapag pinagbabawalan. Hindi ho kasi ako mapalagay, Tay. Ikaw ang bahala kung gusto mong puntahan. Pwede naman. Mag-ingat ka lang at gabi na. Opoy, Tay. Salamat ho. Dali-daling umalis ng bahay si Abby. Habang naglalakad siya, nakita niya sa di kalayuang pauwi na si Regina. Napahinto siya at hinintay itong makalapit. Nagtaka siya dahil basa ang buhok ng babae. Oh, bakit nasa labas ka, Abby? May bibilihin ka sa tindahan? Wala. Pupuntahan ko si Nestor. Gabi na kasi wala pa siya. Hayaan mo na. Uuwi din yon. Halika na, umuwi na tayo. Sa bahay mo na hintayin. Hindi. Baka pauwi na rin yon. Sasalubungin ko na lang. Okay, ingat ka dyan. Regina. Bakit? Naligo ka? Basa kasi ang buhok mo. Oo, may-ari ng swimming pool ang nilinisan ko ng kuko ngayon. Nag-swimming na ako kasi nandoon na rin ako. Ganun ba? Maganda ang pool na yon. Sa sunod, sabihin ko kay Carlos na mag-swimming tayo doon. Sige. Paano? Aalis na ako. Uwi ka na. Naghihintay ang tatay doon. Okay. Hindi kumbinsido si Abby sa dahilan ng babae. Habang naglalakad siya, saktong nakita niya ang paparating na asawa. Saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Ha? Ano ka ba? Siyempre nagtrabaho ako. Tsaka bakit nasa labas ka pa? Hindi ka nabasa ng pawis May tagapunas ka na ba ngayon? Pinagsasabi mo, pagod ako Abby ha. Madami akong trabaho, kaya wag muna ngayon. Umuwi na tayo. Siguraduhin mo na trabaho ang inaatupag mo, Nestor. Humanda ka talaga sa akin kapag nang babae ka. Ay, tara na nga, umuwi na tayo. Pagka-uwi nila ng bahay, naaktuhan pa ni Regina na nilalambing ang ama ni Nestor. Honey, tulog na tayo. Malalim na ang gabi. Dapat nasa loob na tayo ng kulambo. Agad na siniko ni Abby ang asawa dahil natuon ang mata nito sa dalawa. Umiwas naman si Nestor. Dumiretso ito sa kusina para uminom ng tubig.
Sumunod naman si Abby sa asawa. Kakain ka ba? Ha? Ipaghahain kita kung kakain ka. Bakit nagulat ka sa tanong ko? Bukod sa pagkain inihahain ko, may iba ka pa bang kinakain? Abby, ano bang sinasabi mo? Ikaw ba, kumain ka na? Wala akong gana. Matutulog na ako. Kumain ka na lang kung gusto mo. May pagkain dyan sa mesa. Bahala ka na sa buhay mo. Pagkasabi niyon, umakyat na si Abby sa kanilang silid. Pagtapat niya sa pintuan, napahinto siya dahil narinig niya ang mga ungol sa kabilang kwarto. Buisit! Inis niyang ibinalibag ang pinto pagkapasok niya sa loob. Nahiga siya at hindi niya pinansin ang asawa na pumasok sa silid. Diretsong nahiga si Nestor. Hindi pinansin ang asawa. Pareho silang hindi makatulog. Pinakiramdaman ni Abby ang asawa. Nagpanggap si Abby na tulog na para malaman ang kilos ng asawa. Panay ang tayo sa higaan ni Nestor. Hindi mapakali. Hindi makatiis si Abby kaya kinumpronta niya ang asawa. Ano ba? Bakit hindi ka makatulog? Nandadamay ka eh. Shh! Ibang pakiramdam ko eh. May nakatingin sa atin sa bintana. Isarado mo nga yan. Ayoko. Ang sarap-sarap ng hangin isasarado. Maya-maya ay nakarinig sila ng alulong ng aso sa paligid. Alalang-alala siya dahil naalala niya ang saad ng kanyang ina. Kapag umalulong daw ang aso, may nakita itong kakaibang nilalang. Mahal, Oh, ano ba yun? Nakakakilabot. Isarado mo nga ang bintana. sabi ko na sa'yo isarado mo eh. Ikaw na. Baka mamaya may aswang na sumilip eh. Maya-maya pa, isang malakas na tunog ng napakalaking ibon ang lumipad ang narinig nila. Ay, peste! Maisara na ang bintana. Lumabas ka muna. Katukin mo muna si Papa sa kwarto nila. Dalian mo! Bilis! Ha? Ikaw na lang. Baka makaistorbo ako sa kanila eh. Kanina kasi may kakaibang ungol dun. Ay, naku! Agad namang lumabas ng silid si Nestor. Ginising ang ama. Pagkatapos ay siniguradong walang bugas sa bintana at pintuan sa loob ng bahay. Ano ba nangyayari? Kasi hutay, may naririnig kami sa labas na parang malaking ibon. Ay, ano ba kayo? Normal yan dito. Palagi talagang may umaaligid na ganyan dito. Basta dapat sarado lang ang mga bintana at pinto. Tapos matulog na tayo. May aswang! Isang manananggal ang nasa labas! Gustong pumasok sa bahay, nagwawala siya! Ano? Anong gagawin natin? Mahal, natatakot ako. Diyan ka lang maupo sa sofa. Kami nang bahala dito. Pilit na binubuksan ng manananggal ang pinto at bintana pero hindi ito makapasok ng bahay. Si Regina naman ay nanatili sa kanyang kwarto at bumalik na lamang sa kanyang pagtulog. Isang malakas na sigaw ang nagpaalisto sa lahat. Sigaw iyon ni Regina. Dali-dali silang pumunta sa silid at naabutan nila itong sinasakal ng aswang. Nagliliyab ang galit sa mga mata nito. Kinuha ni Mang Carlos ang buntot pagi na nakatago sa kanyang damitan. Pinaghagupit ang manananggal. Napaatungal ang manananggal. Binitiwan niya si Regina at sumugod naman kay Carlos. Isara niyo ang bintana! Bakit mo ba kasi binuksan, Regina? Hindi ako! Yung aswang mismo ang nagbukas dyan, no? Agad na isinara ni Abby ang bintana. Napadasal na lamang si Abby sa tabi habang nilalabanan ang dalawang lalaking manananggal. Kinuha ni Nestor sa kanilang aparador ang rosaryo. Itinali iyon sa kaliwang kamay ng aswang. Nagwala ang aswang at gustong makawala. Sa bawat pagpupumiglas nito ay ang pagpalo ng buntot pagi ng ama ni Nestor. Nilabanan nila ang aswang pero hindi nila ito mapatay-patay.
Doon ka muna sa kwarto, Abi. Baka mabulit ka pa ng aswang. Kukuha lang ako ng itak sa baba. Patakbo na sana si Abi sa kwarto nila nang masilip niya si Regina. Nakatulala ito habang nakatingin sa aswang. Binalikan niya ito at pilit na hinahatak. Pero lalong nagwala si Regina dahil na rin sa takot. Pinagtutulakan niya si Abi. Sige na, Abi. Doon ka na sa kabilang kwarto. Ako nang bahala kay Regina. Pagkasabi niyon, umalis na si Abi. Ilang minuto pa lang siyang nasa silid nang sumigaw na si Regina. Kasunod ng mga kalambag sa kwarto ng ama ni Nestor. Maya-maya pa'y narinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak. Nakalipad na ito papalayo. Dali-dali siyang lumabas sa silid para puntahan ang dalawa sa kabila. Nakita niyang nakabulagta sa sahig si Carlos habang tulala naman si Regina. Puno ng sugat ang katawan. Maya-maya pa'y bumalik na si Nestor na dala ang itak. Ano nangyari? Nasaan ang aswang? Nakawala siya! Nakalipad! Nakalabas yata sa bintana! Peste! Tay! Tay, tulungan niyo ako! Ikaw, kay Regina! Ilang oras din bago makarecover si Regina, nagkamalay na rin ang ama ni Nestor. Nainis pa ito dahil nakawala ang aswang. Kinabukasan, maraming tao ang pumunta sa bahay ni Mang Carlos. Inalam ang pangyayari dahil kumalat ang balitang narinig daw nila ang ingay ng pamilya nila. Dahil inisip ng mga tao na aswang ang sumalakay sa kanila, hindi na sila lumabas ng bahay para tumulong dahil sa takot. Agad namang nagsiuwi ang mga tao. Dahil sa pagtatataboy ni Mang Carlos sa kanila, nalaman na rin ng mga ito na talagang aswang nga ang sumalakay sa bahay ng matandang lalaki. Ilang araw na ang lumipas matapos ang insidente yun, balik trabaho na uli si Regina. Dahil nakarecover na ito, naunang umalis si Regina kay Abi. Kaya narinig pa ni Abi ang usapan ng asawa niya at ng biyenan. Tay, sino ba yung babaeng kinakasama mo? Ni hindi mo mala ako binalitaan tungkol dyan. Tsaka sigurado ka ba walang tinatago yung babae na yan sa'yo? Sa kilos pa lang yan, kakaiba na. Hindi naman sa sinisiraan ko si Regina sa'yo. Kaso may kakaiba sa kanya. Aba, pinagdududahan mo ba si Regina? Napakabait nun. Dati yung kaibigan ng nanay mo. Hindi lang dumadalaw at nasa abroad nun. Nung dumalaw at nagkita kami, ayun, napaibig ako sa kanya. Pasensya ka na't hindi kita nabalitaan at nawala sa isip ko. Naku tay, bantay sa lakay pala yung Regina na yan. Binabalaan kita itay. Hiwalayan mo ang babae na yan. Iba ang kutob ko sa kanya. Totoo ngang baliktad na ang mundo ngayon. Ang anak na ang nagsasabi sa magulang ng dapat gawin. Basta tay di mo ko masisisi dyan. Binalaan na kita. May pagkamalandi ang kinakasama mo. Kumunot ang noo ni Nestor. Nawala ang ngiti niya. Tiningnan naman ni Nestor ang ama niya dahil mukhang nabigla sa kanyang mga sinabi. Itigo mo nga yung bibig mo. Ikaw, hindi ka ba nagdududa dyan sa asawa mo? Hindi. Ibahin mo asawa ko tay. Hindi siya kagaya dyan kay Regina. Malambot ang puso ni Abi at maintindihin. Itigil na nga natin ang pag-uusap ng mga gantong bagay at mapupunta lamang ito sa hindi pagkakaintindihan. Magkwento ka na lang ng mga nangyari sa inyo sa Maynila. Teka, wala ka bang pasok ngayon? Wala ho. Dahil nagkainitan ang mag-ama, minabuti ni Abi na umalis ng bahay para magkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa. Habang naglalakad si Abi ay napangiti siya. Akala ko talaga niloloko na ako ng asawa ko. Muntik na akong magpadala sa katub ko na may nangyayaring hindi maganda sa kanila ni Regina. Pero hindi pa rin dapat ako pakampante. Kailangan si Regina ang bantayan ko. Tama si Nestor. Bukod sa malandi ang kinakasama ng tatay niya, ramdam kong may sikreto siyang tinatago. Kailangan kong malaman yun.
Pagkarating niya sa parlor, naabutan niyang nagwawali si Regina. Tinulungan niya na rin itong maglinis. Maya-maya pa'y natabig niya ang florera at nabasag. Ano ba yan, Abby? Napakatanga mo naman. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Alam mo, ang tanga mo. Hindi mo deserve asawahin yung si Nestor. Teka. Bakit mo dinadamay yan? Anong kinalaman niya dito? Hindi ka pa wife material. Simpleng luto nga lang nagkakamali ka pa? Ni hindi mo maalagaan yung si Nestor? Umalis na yon, panigurado wala man lang kain. Ba't ka naman nangingialam? Buhay mag-asawa namin to. Hindi naman ikaw ang nanay ni Nestor ah. Buti pa, intindihin mo na lang ang lalaking pinakikisamahan mo. Tingin din sa sariling tinatapakan ah, at baka matapilok ka. Kadalasan, yan talaga ang sinasagot na mga ayaw magpasabi. Makitid ang utak! Sinong sinasabihin mong makitid ang utak, Regina? Ikaw! Sino pa ba? Tapatin mo nga ako. Gusto mo ba ang asawa ko, ha? Makapangialam ka sa ginagawa ko. Mahiya ka naman. Hindi ko alam, kaya sinasabi ko. Baka isang araw mawala siya sa'yo. Hindi mawawala sa akin ang asawa ko. Kung may magtatangka mang agawin siya, humanda siya sa akin. Gagawin ko siyang daing. Buong araw silang hindi nagkibuan. Hanggang sa umuwi na sila ng bahay, si Regina ang nagluto ng kanilang pagkain. Kain na tayo! Isang mainit na tinginan ang nangyari sa pagitan nilang lahat. Habang kumakain ang lahat, ay nagpapakiramdaman naman sila. Ang sarap yata ng pagkain natin ngayon. Siyempre, luto ko. Walang tatapat dyan. Pagkatapos nilang kumain, naiwan na ang dalawang babae sa kusina para magligpit ng pinagkainan. Ako na ang magliligpit dito. Magpahinga ka na. Dapat lang. Ako na nga nagluto. Dapat ikaw naman ang maghugas ng plato. Gawain niya ng katulong eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nag-iiba ang ugali mo? Naaalibadbara na kasi ako sa'yo. Eh di umalis ka dito. Ikaw itong sampid. Bakit hindi ko ang umalis? Una akong tumira sa bahay na ito kaysa sa'yo. Bagal talagang gumalaw. Pinanganak ka bang pagong? Hindi na sumagot si Abby at nagpokus na lamang ito sa kanyang ginagawa. Nilinis niya ang buong kusina dahil puro alikabok ang kanto nito. Daming alikabok! Parang walang nakatirang babae dati. Buti na lang, nandito na ako. Magiging bahay na ito. Dapat mo lang talagang gawin ang gawain ng mga katulong. Diyan ka na nga, kakairita. Pagkalabas ni Abby sa kusina, nakita niyang nanunood ang tatlo ng palabas sa TV. Mahal, Bakit? pailot nga naman ng likod ko. Ang sakit eh. Sige, halika dito. Kamusta naman ang trabaho mo sa parlor? Ayos lang naman, mahal. Tsaka wala namang problema. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Wala, sumagi lang sa isip ko. Habang minamasahe ni Abby ang asawa niya, napatingin siya kay Regina. Halos manlambot siya nang makita ang panlilisik nito ng tingin sa kanya. Ilang beses din siyang kumarap nang makitang naging pula ang mga mata nito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang normal na uli ang mata ng babae. Bakit ganun ang mata niya? Namamalikmata ba ako? Ano yun? Wala. Isang araw, dahil walang trabaho si Nestor, sinamahan na lamang niyang mamalengke ang asawa niya. Habang naglalakad sila papunta sa palengke, nakita nila si Regina na nakasakay sa tricycle. May kasamang lalaki. Di ba? Oo, nakita ko nga. Sundan natin kung saan sila pupunta. Sandali, ayun sila.
Tatawagin ko lang ang papalapit na tricycle. Manong! Sundan niyo po yung tricycle na yun. Sa kasusunod nila, napunta sila sa isang bar. Sinundan nila ang dalawa. Bumili lamang ang lalaking kasama ni Regina ng alak. Pagkatapos ay dumiretso sila sa isang hallway. Nang sundan nila ito, doon nila nalaman may pinupundan pala itong pribadong kwarto ng bar na yon. Anong gagawin natin? Maghintay lang tayo. Ito ang gusto kong sabihin kay tatay. Niluloko lang siya ng babaeng ito. Patagalin lang natin ng konti. Saka natin papasukin ang kwarto. Mahuli lang natin siya sa akto. Binayaran ni Nestor ang staff para pumayag itong makapasok sila ng silid na yun. Makalipas ang ilang minuto, pinasok na nila ang silid. Naabutan nila si Regina na nakakandong pa sa lalaki. Naghahalikan ang mga ito. Dinig na dinig nila ang kakaibang ungol ng lalaki. Walang hiya ka! Sabi ko na nga ba, niloloko mong tatay ko! Hahablitoy na sana ni Nestor ang babae nang bigla siyang napaatras. Nilingon sila ni Regina. Halos lumuwa naman ang mata ni Abby sa kanyang nakita. Mapula ang mata ni Regina. Sobrang haba ng dila nito. Hingal na hingal ang lalaki nang kumala sa pakikipaghalikan. Tila na ubusan ito ng hininga. Nang bahagyang makabawi ng lakas ang lalaki, itinulak nito si Regina, saka tumakbo palabas ng silid habang sumisigaw ng aswang. Aswang ka, Regina? Yan pala ang sekreto mo! Mga pakialamero! Humanda kayo sa akin! Umalis na tayo, Nestor. Tumakas na tayo. Aswang nga siya. Wala tayong laban dyan. Paisa lang! Sinuntok muna ni Nestor si Regina sa sikmura. Pagkatapos ay mabilis silang lumabas ng bar. Kaagad silang pumara ng tricycle. Nagpahatid sa kanilang bahay. Gulat na gulat naman si Carlos nang dumating silang humahangos. Ano nangyayari sa inyo? Tay, sabi ko na nga ba, aswang ang babaeng pinakisamahan mo. Ano? Ano naman ba ito, Nestor? Totoo, Itay. Sinundan namin siya kanina kasi nakita naming may kasama siyang lalaki. Dinala niya sa isang paupahang silid tapos doon niya binibiktima. Akala namin ay normal na panlalaki lang pero nangaaswang na pala siya. Imposible! Sinisiraan niyo lang siya! Tay, umalis na tayo dito. Alam ko babalik siya dito. Galit siya at babalikan niya tayo. Umalis na kayong dalawa. Dito lang ako. Gusto kong makita ng harapan ang sinasabi niyo. Naisip ko, nung may sumalakay na aswang sa atin nung gabing yun, paano nakatakas ang aswang? Nakatakas lang ba siya o pinatakas? Hindi ko alam. Kukuha ko ng itak sa kusina. Kailangan natin maganda. Kung hindi ka aalis dito, sasamahan ka namin. Tatapusin natin ang ugnayan sa aswang na yon. Ipakikita ko sa inyo na aswang talaga si Regina. Inihanda nga ni Nestor ang lahat ng panlaban sa aswang. Inihanda ni Nestor ang lahat ng panglaban sa aswang na meron sila. Inabot sila ng dapit hapon sa kahihintay sa pagpunta ni Regina. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na sila ng sigaw. Si Regina yun! Tinatawag niya ako! Hindi, Tay! Huwag kang pupunta! Dito ka lang! Titingnan ko lang sa pintuan. Regina! Carlos! Mag-usap tayo! Puntahan mo ako dito! Huwag, Itay! Huwag ka pong makinig sa kanya! Patibong yan! Bakit hindi ka pumasok dito sa bahay kung gusto mo akong makausap? Bakit hindi ka makalapit dito? Galit sa akin ang anak at manugang mo! Ayaw ko nang pumunta dyan! Gusto lang kitang makausap! Halika na! Hoy, babae! Huwag kang gagawa ng kwento! Ang kapal ng mukha mo, no? Kung talagang inosente ka, lalapit ka dito at makikipag-usap na maayos! Hindi yung nandiyan ka at nagtatawag ka lang! Hindi ako papayag na lapitan mong tatay ko! Aswang ka! Huwag kang maniniwala
sa kanila, Carlos! Matagal na tayong magkasama! Ngayon pa ba kita lolokohin? Mahal kita! Minahal mo ba ako? Regina! Sandali! Pupunta kita dyan! Hindi ako papayag na lapitan mo siya, Itay! Mapapahama ka! Kung hindi siya aswang, lalapit siya sa atin! Tama ho si Nestor, Itay. Makinig ho kayo. Ngayon alam mo nang aswang siya. Delikado ka na sa kanya kapag lumapit ka. Gagamitin kanyang pain sa amin. Hindi malaman ni Carlos ang gagawin, kaya kinuha niya ang kanyang latigo. Ako ang titingin kung talagang aswang siya. Hindi ako magdadalawang isip na hagupitin siya ng aking latigo. Sandali! Hintayin mo ako dyan, Regina! Carlos! Ano yung dala mo? Bitawan mo yan! Bakit? Natatakot ka ba dito? Huwag mong dalhin yan, sabi! Kung ganon, aswang ka nga! Takot ka sa buntot pagi! Dahil sa takot ni Regina, bigla itong tumakbo palayo. Halos manlumo naman ang ama ni Nestor sa nalaman niya. Dinamayan siya ng dalawa para maibsan ang kanyang lungkot. Wala naman akong naramdaman sa tagal naming nagsama. Bakit ganon? Baka ho may ginawa siya sa inyo, kaya wala kayong alam. Tsaka hindi rin naman natin alam kung binibiktima ka niya o hindi. Baka kasi ibang tao lang ang binibiktima niya. Pero kasi ang madalas ko lang nararamdaman, nangihina ako kapag gumigising ako ng umaga. Baka yun yung pambibiktima niya. Baka hindi siya kagaya ng ibang aswang na kumakain ng tao. Sumapit ang gabi, lalo silang nag-ingat dahil hindi sila sigurado na talagang umalis nga si Regina. Hanggang sa maya-maya pa'y nagdahula na ang mga asong gala sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon, mga kalampag naman sa bubungan ng kanilang bahay ang narinig. Pinipilit na tuklapin ng aswang ang bubong. Nakabang naman si Nestor habang nakaamba ang bolo na matulis ang dulo. Sige, pumasok ka! Nakaabang na kami dito! Ang lakas ng loob mong bumalik! Imbes na tumakas ka na, pumunta ka pa rito! Ano kailangan mo, ha? Gusto mong mamatay? Nagpupumilit ang aswang. Pati ang bintana ay sinira na nito. Makapasok lamang. Pero hindi na nagpasindak pa si Mang Carlos. Itinulak niya ito. Pero imbis na maitaboy ang aswang, naging dahilan ito para buksan ang bintana ng kanilang bahay. Tuluyan na ngang nakapasok ang aswang. Humanda kayo sa akin! Uubusin ko kayo! Inilantad niyo ang sikreto ko! Regina! Ang dating magandang babae ay isa ng aswang. Isang aswang na lobo na may malaking pangil. Mabalahibong katawan at tumutulo ang laway. Pero sinugod pa rin siya ni Mang Carlos kahit alam niyang si Regina ito. Sa takot naman ni Abby, napasiksik siya sa isang sulok. Naglabanan ang aswang at si Mang Carlos gamit ang lakas nito. Pero sa kasamaang palad, natalo si Mang Carlos at tumilapon dahil sa lakas ng pagkakasipa ng aswang. Lumabas ang dugo sa bibig niya dahil pumutok ang kanyang labi. Sinunod na aatakihin ni Regina si Abby dahil malapit ito sa kanya. Marahas nitong inabot si Abby at sinakal. Abby! Bitiwan mo ang asawa ko! Pinaghampas ni Nestor ng buho ang aswang dahilan para mabitiwan nito si Abby. Binalingan siya ng aswang. Mabilis itong tumalon at sinunggaban siya. Sumigaw naman si Mang Carlos saka hinagupit ng latigo ang aswang. Napaatungal ang aswang kaya sinugod niya ang ama ni Nestor. Dinampa niya ito at pinagkakagat dahil nabitiwan ni Mang Carlos ang latigo. Pinulot ito ni Nestor. Ginamit itong panghagupit kay Regina. Dali-dali namang pumunta sa kusina si Abby para kumuha ng asin. Pagbalik niya ay isinabo niya ito sa aswang. Dahilan para manlisik ang mata nito.
Umangil ito sa galit sa kanya. Sa bawat dampi ng buntot sa balat ng aswang, kada hagupit ni Nestor, siya namang pagkabaluktot ng aswang sa sulok. Lumabas ka na dito, Abi! Ayoko! Hindi kita iiwan! Nang hina na ang aswang, bumalik na ito sa anyong tao at pawis na pawis. Bakit mo ito nagawa sa akin, Regina? Tinanggap naman kita! Kailangan ko lang ng matitirahan para makalapit na ako sa mga tao. Para malaya akong makapampiktima. Pasalamat ka nga at binuhay pa kita. Dahil kailangan mo pa ako. Oo, kasalanan ng anak mo ito. Kung hindi lang niya ako pinakialaman, hindi sana okay pa tayong nabubuhay na nakatira sa isang bahay ng sama-sama. Hindi rin! Lumabas na kaya ang masama mong ugali! Naiirita ako sa'yo, bae ka. Hindi ka namang kagandahan, pero napaka-arte mo. Pasalamat ka. Maaga kang nakilala ni Nestor. Hindi rin ako nagtagumpay na isailalim siya sa kapangyarihan ko. Kaya tinanggihan niya ako. Pero kung nagtagumpay ako, wala ka ng asawa ngayon. Matanda na rin kasi si Carlos. Hindi ko na mahihigop ang lakas niya dahil ikamamatay na niya. Si Nestor, marami pa akong makukuha. Demonyo ka! Matagal na. Sira ulo ka pala! Balak mo kaming biktimahin lahat! Ganun pala ang lahat ng gusto mo. Pwes, ako na ang puputol sa pangil mo. Anak, ibigay mo sa akin ang latigo. Heto, Itay! Nakailang hagupit si Mang Carlos kay Regina. Maya-maya pa'y naipon na ng babae ang buong lakas niya. Muli siyang nagpalit ng anyo sa kakaibang aswang. Naging malaking ibon siya. Lumipad-lipad siya sa buong bahay. Kada lipad niya, kinakalmot niya ang mga ito. Panay naman ang ilag ng mag-ama at nagtago sila sa ilalim ng lamesa. Anong gagawin natin ngayon? Hahatawin ko siya ng latigo at puputulin mo naman ang pakpak niya. Sige ho, Itay. Mag-iingat ho kayo. Handa na sila para sumugod sa aswang. Pinagtulungan ng mag-ama ang aswang kagaya ng plano nila. Hindi pa rin sumuko ang aswang hanggat hindi nakakaganti sa kanila. Galit na galit niyang pinagtututuka ang tatlo. Nang makakuha naman ng tiyempo si Nestor, ibinalibag niya ang hawak na itak sa aswang. Sapul ito sa tagiliran, dahilan para umatungal ito ng malakas. Hahagupitin na sana ng ama ni Nestor ang aswang, pero mabilis na tumakas ang halimaw. Lumipad ito palabas ng bintana. Nakita nilang sumabit pa ito sa sanga ng isang puno. Hirap nang lumipad ang aswang, pero pinipilit nito para makalayo. Hindi na yun babalik. Paano mo nasabi? Matatakot na siya. Nanantad na kasi kung sino siya. Hindi na rin siya magpapakita dito sa atin. Kasi alam niya, kukuyugin siya ng mga tao. Lilipat na siya ng lugar. Nakakalungkot lang. Minahal ko pa naman talaga siya. Kung hindi siguro kami dumating dito, baka nabalitaan na lang namin na matay ka na nang hindi namin alam ang dahilan. Kinuha na pala ang lakas mo. Siguro, kinagawa niyo yun kapag tulog kayo sa gabi. Mabuti na lang pala talaga. Umuwi kami rito. Sana matapos na ang kwentong aswang. Ayoko na. Pagod na ako sa kanila. Sorry, mahal. Huwag ka mag-alala. Kahit naman pa ulit-ulit tayong biktimahin, hindi sila magtatagumpay. Sama-sama naman tayong lumalaban. Pero ayoko na sa kanila. Maglalagay na tayo ng mga pangontra
Mula bukas, wala nang aswang na makakapasok sa bahay natin. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Magpahinga na rin kayong dalawa. Salamat nga pala sa lahat. Nailigtas niyo ang buhay ko. Pagdalikod ni Carlos, nalungkot din naman si Nestor para sa ama. Malalagpasan din niya yan. Nandyan ka naman para sa kanya, mahal. Oo nga. Salamat at nandiyan ka rin para sa akin. Hindi mo ko iniiwan. Muntik na nga. Buti na lang, nagkalinawan na. Muntik ko na nga isipin na may namamagitan sa inyo ng aswang na yun. Sa dami ng mga babae, sa aswang pa talaga. Ano? Excuse me. Ayoko sa maikling manamit, no? Talaga ba? Napapansin ko nga panay ang hagod mo ng tingin sa legs eh. Shh! Tuy, marinig ka ng tatay. Doon tayo sa kwarto. Magpahinga na rin tayo. Che!